kauwi na galing trabaho ay dumiretso na lamang sa kwarto para hindi na sila mapang-abot pa ni Mimi. Naisip ko rin na ako lamang ang magluluto sa kusina at sa kwarto na lamang kami kakain para mapanatili namin ang kapayapaan sa bahay. Ayun, naging okay naman ang pamumuhay namin ni Emma hanggang isang araw ay napansin ko na may nawawala akong gamit. Noong una ay hindi ko na masyadong pinagtuunan ng pansin yun kasi baka na-misplace ko lamang. Pero habang tumatagal ay mas lalong dumadami na yung mga nawawala. Pati yung pera sa loob ng jacket ko na nakasabit sa pintuan ay nawawalan na rin ng pera. Dito ko na napagtanto na hindi ko lang basta-basta na nami-misplace sa mga gamit ko. Kumbinsido na ako na talagang nanakawan na. Minabuti ko na kausapin si Emma tungkol sa mga nawawala kong gamit pero mariin niya na itinanggi na may kinalaman siya sa mga nawawala kong gamit at hindi ko na siya kinulit pagkatapos noon. Kasi baka mauwi lang papadudot sa hiwalayan ang aming pag-uusap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating ang araw ng birthday ni Mimi at napansin kong nagluluto siya ng carbonara. Pagkatapos niyang magluto ay bigla niya akong tinawag at niyaya na kumain. Dahil birthday niya noong araw na yon ay nahirapan akong hindi siya kausapin o piguin. Kaya naman nilunok ko na lamang ang pride ko at nagsimula na kaming mag-usap at doon na nga kami nagkapatawaran. Aaminin ko na sobra ko nang namimiss si Mimi. Lalo na't matagal din kaming hindi nagtibuan. Pagkatapos namin magkaayos ay nagtsikahan na kami kaagad hanggang sa napag-usapan na namin yung mga nawawala kong gamit. Sa totoo lang, papadudot ayaw ko sanang ikwento yung tungkol sa nawawala kong gamit kasi alam ko na baka sumbatan lamang ako ni Mimi at sasabihin niyang tama siya sa hinalan niya kay Emma. Pero si Mimi na lamang kasi ang nag-iisa kong kaibigan dito sa Maynila kaya naikwento ko rin sa kanya tungkol sa mga nawawala kong gamit. At hindi nga ako nagkamali, papadudot, kasi nang ikinuwento ko kay Mimi ang tungkol sa mga nawawala kong gamit, pinaaralan niya ang lahat ng mga naging babala niya sa akin tungkol kay Emma. Sobrang stress ko noon kasi paano kung tama nga siya. Paano kung hindi naman talaga ako mahal ni Emma? Paano kung ginagamit lamang pala ako ni Emma? Punong-puno ng tanong ang utak ko at ang tanging pinapasalamat ko na lamang talaga ay yung nagkaayos na kami ni Mimi. Kahit paano ay nabawasan na rin ang mga problema ko, papadudot. Pero hindi pa pala natatapos ang mga problema ko. Isang araw, papadudot, ay biglang tumaas ang tensyon sa bahay habang nanonood ako ng TV sa sala at si Mimi naman ay nasa kusina at naglilinis. Na mga panahon na yun ay biglang lumabas si Emma ng kwarto at grabe ang kaba ko noon. Kasi magkukus na naman ang landas nila ni Mimi. At yun nga ang pinaka-iiwasan ko. Lalo na po ng preno ang bibig. Ito mo. Alas po na. Mga kwento, kapapalakan. Minsan ay yung mga boses tayo naririnig na hindi dapat pinapakinggan. Magandang ating gabi, Joko Loco, at sa mga sumusuporta
sa programang Alas 12 na. Ako nga pala si Casey, taga-Daet Camarines Norte, at gusto ko lang din ibahagi ang aking kwentong kababalaghan. Ang kwento ko pala ay kapatid sa amin ng ate ko ni Samantha. Nakasanayan ko na po kasi na pag-summer ay pinapapunta ko ni Ate Sam sa Maynila para may kasama raw siya at makapag-banding na din kaming dalawa. Nagkataon nun, nakakalipat niya lang sa bagong condo unit na bigay ng company na pinagtatrabahuan niya. At medyo tahimik daw sa lugar na yun dahil malapit daw ito sa isang cemetery at medyo nakakatakot dahil mag-isa lamang siya sa unit na yun. Fast forward at sinundo na ako may akasal sa terminal ng bus. Ate Sam dito. Ang tagal ng biyahe mo ah. Oo nga, dalawa kasi ng aksidente yung nadaanan namin sa Quezon, kaya traffic nilaanan. Ganun ba? Sige, tara na. Akin na yung ibang dala mo. Ito sir. Salamat. Napagposisyon naman yung dalawa na mamasyal muna at kumain sa labas para pagdating sa kondo ni Ate Sam ay magpapahinga na lamang kami. Pagkatapos ng ilang oras na gala, napagkasunduan namin ni Ate Sam na umuwi na. Bago makarating sa kondo, ay nagdadaanan muna ang isang cemetery na may katabing funeral service. 상상처럼 그저 나를 쉽게 우린 팀플로가 맨날 뛰어넘어 없이게는 한달 없이 아무 시작 생명은 말야 척거린 다큰 없다 Time out of time, thinking about it all the time. So hard, yeah. Hey, man, you think I go right now.